Nitong hapon mga kapatid, ang nais ko po na maging focus ng ating pag-aaral ay tungkol po sa paksa of death, kamatayan. Nabasa po natin kanina in verse 17, "But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Sapagat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka." Kapag pinag-uusapan po natin ang paksa tungkol sa kamatayan, hindi po ito isang paksa na we could say sineselebrate ng mga tao in the world. Ang paksa tungkol po sa kamatayan ay naghahatid po ng kalungkutan sa maraming tao. Death plagues our universe. It plagues our families, it plagues our loved ones. Ito po ay naghahatid ng mga trahedya sa buhay po ng bawat isa. It is not something that nagagalak po ang mga tao tuwing napapakinggan, nararanasan, o nakikita. And we could say mga kapatid, tama po talaga ang sinabi ng mga tagapag-aral ng Book of Genesis and even the Bible, that death was not a part of God's creation order. Kapag pinag-aralan po natin ang Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2, malinaw that God did not intend in creation order na magkaroon po ng kamatayan. It was not God's will, so to speak, that in Genesis 1 and Genesis 2, that death would be a part of His creation. Pero pinintulutan po ng Diyos through His sovereign decree that the existence of death must exist para lamang maipakita po niya ang kanyang mga katangian or attributes para siya po ay mabigyan ng kalulhatian. Gayunpaman, if we ask individuals, ano po ba ang ibig sabihin po ng salitang kamatayan? What is the meaning of death? What is the definition of death? Most people would say that death by definition, kung tatanungin po natin those who are in the medical and scientific field, that death, medically and scientifically, is when the body no longer has circulation. The cessation of the circulation of blood and oxygen throughout the body. Yun ang sasabihin po ng iba. For others, death is the cessation of the breath. Wala nang dumalabas na hininga sa katawan. Wala na po function ang katawan. Wala na po siyang any oxygen or circulation of blood. It is completely unfunctional. We could say it is completely dead. Yun ang kamatayan para sa kanila. The non-functional aspect ng ating mga katawan. When this happens, yun na po ay kamatayan. Pero sa Biblia, when we talk about death, mga kapatid, it speaks of separation. Yun ang ibig sabihin po ng kamatayan sa Biblia. Death in the Bible is separation. Ayon po kina John MacArthur and Richard Mayhew, ito po ang kanilang description of death. Sabi po nila, death is a transition from one state of existence to another. It is not a transfer from existence to non-existence. Ulitin ko po, death is a transition from one state of existence to another. Nang ibig sabihin, kapag ang tao po biblically, ayon po sa sinasabi ng Biblia, dies, they are not transferred from isang kalagayan to a state na walang kalagayan, but rather from one existence to the next. So ngayon, ano pong ibig sabihin po nun sa Biblia? Daw sabi nga po dito in verse 17, sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. On the day that you eat thereof, you will certainly die. Pero tatanungin po natin, when you read the book of Genesis, especially chapter 3, malinaw na kinain po ni Adan at ni Eva yung punong kahoy na pinagbabawalan ni Yahweh. And we know this. We know that even though God has given them a warning
The moment you eat off of this tree, you will certainly die. Hindi nakinig si Adan at si Eva. Moreover, maari may mga tao na magsasabi, there's a contradiction in the Bible dahil sinabi po ng Diyos that the moment na kinain ni Adan ang punong kahoy na ito, mamamatay siya. Pero bakit in Genesis 3, hindi siya agad namatay? Matter of fact, the Bible tells us in Genesis chapter 5, kung ating po babasahin, Genesis chapter 5, beginning at verses 3 to 5, Genesis 5, verses 3 to 5, tignan niyo po ang nangyari after they ate the forbidden fruit. Nang 130 taong gulang na si Adan, isinilang ang kanyang anak na kawangis niya. Pinangalanan niya itong Seth. Matapos isilang si Seth, nabuhay pa si Adan ng 800 taon. At nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad ng 930 years old. So mapapaisip ka as what the skeptics are allegedly saying, that there's a contradiction in the Bible. If God says that they will certainly die, at hindi na mare-reverse yun, bakit hindi agad namatay si Adan? Is because makikita ho natin mamaya, Lord willing, na ang kamatayan ayon sa Biblia ay may tinataglay na 3 anyo. That death carries 3 different forms in the Bible. Now before we get started there, for those who might be asking the very question, just on a quick rabbit trail, kapag ikaw ay tinanong ng iyong kaibigan o kapwa mananampalataya or whoever it might be, at naging pilosopo po sila, well, nung si Adan at si Eva ay nagkaroon ng mga anak, saan nakuha ni Cain ang kanyang asawa? Kasi dalawa lang sila eh. Si Abel at si Cain. Well, sinagot na nga po dito in verse 4. Sabi po in verse 4, after Seth was born, Adam lived 800 years and had other sons and daughters. Nang ibig sabihin, inasawa, maaari ni Cain ang kanyang mga kapatid na babae. Or at least kapatid na babae. Parang di yata pwede yun. Not during this time. Pwede during this time. Because ang sabi po ng Biblia, multiply, be fruitful. So during this period of time, pwede pa ho yun. Pero nung pumasok na po ang kautusan, pinagbawal na po ng Diyos yung tinatawag incest. Yung puwapatol ka na sa iyong mga kamag-anak. Okay? Now let's go back into this. Nabanggit ko po sa inyo kanina that there are 3 forms of death in the Bible. Dahil po kinain ni Adan at ni Eva yung tinatawag na the forbidden tree that gives knowledge of good and evil, bakit hindi sila namatay agad? But the Bible says they lived, or he lived, for 930 years. It's because yung kamatayan na binabanggit una ng ating Panginoon dito is not physical death, but spiritual death. The first death that took place in the Bible, mga kapatid, is not physical death, but spiritual death. At maaari ho natin tanungin, what is spiritual death? Kung natatandaan po natin kanina, when we were giving you the biblical definition of death, death by its biblical definition means separation. Spiritual death is separation. Pero kanino? From God. Spiritual death is separation from God. Basahin po natin dito in Isaiah chapter 59. Isaiah chapter 59, talatang 1, verses 1 and 2. Isaiah chapter 59, verses 1 and 2. Isaiah chapter 59, verses 1 and 2. Sabi po ng Biblia, makinig kayo, ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas. Hindi rin siya bingi para hindi makarinig kapag tumawag kayo sa Kanya. Verse 2,
ang iyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos. At iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa iyong mga dalangin. Verse 2, but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. So ang unang anyo ng kamatayan na naranasan po ni Adan at ni Eva is not physical death. Because physical death did not occur till 930 years later sa buhay po ni Adan. But it was spiritual death. Separation from a holy God. Nasira ang kanilang relasyon sa Diyos. And we know that spiritual death occurred dahil bago pa ho dumating yung tinatawag na kasalanan at kamatayan sa espiritual, hindi pa nagtatago si Adan at si Eva kay Yahweh. They had nothing to be ashamed about. They had no reason to hide from God. But why did they hide? Kasi nasira na ang kanilang relasyon sa Diyos. Ito yung binabanggit po dito in Ephesians chapter 2, being dead in your sins. Ephesians chapter 2, basahin po natin. Efeso kapitulo 2, beginning at verse 1. Ephesians chapter 2, beginning at verse 1. Excuse me. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Verse 2, namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world, and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. So, spiritual death, ayon po sa Efeso 2, ay ito. When a person experiences spiritual death, hindi niya hahanapin ang kalooban ng Diyos. Hindi niya susundin ang mga tuntunin ng Diyos. Hindi niya nanaisin ang salita ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos. Wala sa kanyang puso na hanapin kung ano yung nais ng Panginoon. Bakit? Because he is separated spiritually from the life of God. Kaya nga, maling-mali ang katuruan na nasa tao ang abilidad na lumapit sa Diyos, naisin ng Diyos, o sumampalataya sa Diyos apart from the sovereign grace of God. It is impossible. Bakit po imposible, Brother Josh? Dahil sabi ng Biblia, mga patay tayo noon. Ano po ba magagawa ng isang patay? Kahit kausapin mo ang isang patay, hindi yan magsasalita. Kahit mangaral ka sa isang patay, hindi yan magre-respond. Even if you invite someone who is spiritually dead, they will not come. Dahil ang patay walang abilidad. The only thing that a dead person can do naturally is to rot. Bumubulok lalo ang kanyang spiritual. Lalo siya nagiging masama. More depraved. Hindi siya patungo po sa kabutihan o kabanalan. Lalong bumubulok ang kanyang kaluluwa. Lalo nagiging bulok ang kanyang pag-iisip. Napupuno ng kasamaan at kahalayan. Bakit po? Because when man is spiritually dead, kagaya ni Adan, when he ate the fruit, nahiwalay ang kanyang buhay sa Diyos. He was separated from the life of God. Now, where do you find that word or words, separated, alienated from the life of God? Kasi madalas natin binabanggit Let's go to chapter 4 of Ephesians. Chapter 4, verse 18. Chapter 4, verse 18. Sabi po ng Biblia, dahil nadiliman ang isipan nila sa pang-unawa ng mga espiritual na bagay at nawalay sila sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos dahil sa kamangmangan nila at katigasan ng kanilang puso.
they are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. So napakalinaw that spiritual death itself, mga kapatid, ay may kaugnayan sa salitang separation, alienation. Nalayo tayo sa Diyos. Minsan sinasabi na tao, ako ay malapit sa Diyos. Bakit mo nasabi yun? Because I pray 3 times a day. I go to church every Sunday. I attend the Mass. I do good to my fellow neighbor. That doesn't make you any closer to God. Kahit ang mga hindi mananampalataya can do that. Unbelievers can do that. Mga tao na nasa maling paniniwala, mga huwad na reliyon, they can do that. But the only way na tayo po ay mapapalapit sa Diyos is not by might nor by power, kundi the Holy Spirit has to regenerate our hearts. Kailangan magkaroon po tayo ng buhay mula sa banal na Espiritu. At kapag binuksan ng Diyos ang ating mga puso, sa pamagitan ng Espiritu Santo, ilalapit tayo ng Ama upang tanggapin ang Panginoon Jesus. Then only will you be close to God. Pero imposible na maging malapit ang isang taong patay sa espiritual until the Father draws him to Jesus. He cannot draw himself. Kaya kaawa-awa po yung mga tao sa labas. Kaawa-awa po. We mourn for them. We weep for the people outside in this world. Bakit po? Because they are unable to come to God hanggat hindi sila inilalapit muna ni Jesus. I can physically push my friends to come to church. I can physically push my loved ones to come to church, but I cannot spiritually awaken their souls. Imagine this, mga kapatid. Put it in your imagination, visually, in your thoughts. Meron kang hinihila na bangkay. Dinadala mo sila sa mga gawain. Nangangamoy sila. They're rotting. May mga uod sila. And yet, you are dragging them with you. Pero tuwing na binabahagian mo sila, walang nangyayari. Ganoon ang itsura ng mga tao na pumapasok sa simbahan na hindi pa tinatanggap si Kristo. Yan ang sinabi ni Jesus sa mga Pariseo in Matthew 23. Externally, ang ganda ng iyong mga itsura, ang ganda ng iyong mga suot, but internally, you are like dead and dry bones. Nang ibig sabihin, religious on the outside, buhay ang pagiging religyoso mo. Pero your spiritual life, patay. So the first form of death na binabanggit po ng Biblia is spiritual death. Separation from the life of God. Nahiwalay ang buhay po nila sa Diyos. Number 2, ang ikalawang anyo ng kamatayan, the second form of death, is physical death. Now, as early as Genesis chapter 35, kung ating po babasahin, Genesis 35, dito po natin makikita yung doktrina of death being separation. Genesis 35, beginning at verse 18. Genesis 35, verse 18. Ito po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Siguro para mas maganda, itaas po natin ang basa in verse 16 and then we'll drop down to verse 18. Genesis 35, verses 16 to 18. Umalis si Jacob at ang sambahayan niya sa Bethel. Manganganak na noon si Raquel. Malayo pa sila sa bayan ng Efrata. Sumakit na ang tiyan ni Raquel. Verse 17. Nang matindi na ang sakit, sinabi ng manghihilot sa kanya, huwag kang matakot, Raquel. Lalaki na naman ang anak mo. Verse 18. Isinilang ang sanggol, pero nasa bingit ng kamatayan si Raquel. Bago siya malagutan ng hininga, pinangalanan niya ang sanggol na Ben-Ani, pero pinangalanan ni Jacob ang sanggol na Benjamin. In verse 18, sa wikang English, as she breathed
her last, for she was dying, she named her son Ben-Ani, but his father named him Benjamin. Sa ibang salin, when her breath separated from her body, namatay na ho siya. Physical death, mga kapatid, is separation of the soul from the body. Kung ang spiritual death ay separation po ng kaluluwa or ang tao sa Diyos o ang kaluluwa sa Diyos, ang physical death is the separation of the soul from the body. Always remember that. Spiritual death is separation from God. Physical death is separation from the body. Nakita ho natin kanina, with her last breath, pagkatapos po nun, namatay na ho siya. Yan din, mga kapatid, ang makikita ho natin sa Ecclesiastes, Kapitulo 12. Ecclesiastes, chapter 12. Basahin po natin. Ecclesiastes, chapter 12. Beginning at verse 7. Ecclesiastes, Kapitulo 12, talatang 7. Ito po ang nakalagay. Ecclesiastes 12, verse 7. Kung magkagayon, babalik ka sa lupa, kung saan ka nagmula at ang espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. As I repeat, kung magkagayon, babalik ka sa lupa, that's the body. Kung saan ka nagmula at ang espiritu, that's the soul, ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Physical death is the absence of the soul from the body. Physical death is the separation of the soul from the body. Kaya tignan niyo po yung nangyari sa ating Panginoon Jesus in John 19. In John chapter 19, kung ating po babasahin. John chapter 19. Talatang 28, verse 28 and following. John 19, verses 28 and following. Tignan niyo po nakalagay, mga kapatid. Alam ni Jesus na tapos na ang misyon niya. At para matupad ang nakasulat sa kasulatan, sinabi niya, nauuhaw ako. Verse 29, may isang banga roon na puno ng maasim na alak. Isinawsaw ng mga sundalo ang isang espongha sa alak. Ikinabit sa sanga ng isopo at inilapit sa bibig ni Jesus. Verse 30, nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya tapos na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. When he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. You see? Ang kanyang katawan ay nasa krus. But his spirit ay nahiwalay na po doon sa kanyang katawan. Yun ang physical death. The separation of the soul from the body. Kaya tignan niyo po yung sinabi ni Santiago dito in James chapter 2. Look at James chapter 2. James chapter 2. And let us read verse 26. James chapter 22, verse 26. Sabi po ng Biblia, in James 2, verse 26, kung paanong patay ang katawang walang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. As the body without the spirit is dead. So napakalinaw nun. So faith without deeds or action is dead. So dahil po ang pisikal na kamatayan ay ang paghiwalay po ng kaluluwa sa katawan, ito po ay nakapagbigay ng mga ilang katanungan sa kaisipan po ng mga manunulat sa Old Testament. Nang ibig sabihin, because death is the separation of the soul from the body, this has raised several questions
in the minds of the Old Testament writers. Magbibigay po ng halimbawa sa Salmo 89. In Psalm 89, read with me mga kapatid. Psalm 89, verse 48. Psalm 89, verse 48. Tignan niyo po ang sinabi ng lingkod ng Diyos in Psalm 89, verse 48. Sinong tao ang hindi mamamatay? May iwasan ba ng tao ang kamatayan? Who can live and not see death? Or who can escape the power of the grave? Dahil po ang tao, hanggat hindi pa ho bumabalik si Kristo, ay makaranas sa kamatayan, ito ang katanungan ng may akda ng Psalm 89. Who can live and not see death? Sinong tao ang hindi mamamatay? May iwasan ba ng tao ang kamatayan? Alam niyo ho, when you evangelize, you will experience, may mga iba't ibang klase mga tao na makakasalubong po natin. The moment you start talking about death, ano pong ginagawa nila? Umiiwas. Iniiba po nila yung usapan. Or minsan, they will respond, but this is what they'll say. Ayoko muna isipin. I don't want to talk about it. Pero kailangan maging praktikal. Ang sabi ng Biblia, sino ang makaiwas sa kamatayan? Wala ni isa sa atin. If Jesus does not return in the next few years, in the next hundreds of years, in the next thousands of years, dahil siya lang ang nakakaalam, one day I will die. One day you will die. One day we will die. Dahil sabi ng Biblia, sino ang makaiwas sa kamatayan? Pero bukod pa ho dito, there was another question that was raised. In the book of Job, chapter 14. Book of Job. Dito po tayo sa Job, chapter 14. Tignan niyo po ang nakalagay. Job chapter 14, talatang 14, verse 14. Job 14, verse 14. Tignan niyo po ang nakalagay. Sabi po ng Biblia, excuse me, kung mamatay ang tao, mabubuhay pa kaya ito? Kung ganoon, titiisin ko ang lahat ng paghihirap na ito hanggang sa dumating na ang oras na matapos ito. If someone dies, will they live again? All the days of my hard service, I will wait for my renewal to come. Now, tignan niyo po yung lingwahe, yung mga wika na lumalabas, yung mga salita na lumalabas po sa bibig ng mga manunulat ng Biblia. Can anyone avoid death? Can the dead live again? And it is interesting, meron pong hinahatid mga kapatid ang Job 14:14 sa konteksto ng biblical theology. Because if the book of Job is one of the oldest books ever written in the Bible, give or take 1,500 years ago, we don't know. Maybe 1,300 years ago, we don't know. Pero give or take 15 to 1,300 BC, sabihin na ho natin. And yet, ang tanong po dito, kung mamatay ang tao, mabubuhay pa kaya ito? That was not answered until Jesus Christ came. Sapagkat siya mismo ang nagsabi, I am the resurrection and the life. Though you die, you will live again. And when you study the book of Job, meron pa ho isang papuri na makikita ho dito. My Redeemer lives. Ang sabi po ng book of Job. So meron po siyang koneksyon sa biblical theological framework of the resurrection na patungo po sa ating Panginoong Hesukristo. But nevertheless, kitang-kita ho natin that physical death, mga kapatid, ay hindi natin maiiwasan. Yan ang dahilan kung bakit marami nagpapa-insurance. Nagpa-insurance ka na ba, Brother Joshua? Hindi pa ho. Pinagpe-pray ko pa. Dahil hindi ko alam kung ano yung dapat gawin.
Now, hindi po masama magkaroon ng insurance because there's a good intention for some people, and that is maprotektahan ang kanilang mga pamilya with whatever financial problems or challenges may come their way. Pero the thing is, for unbelievers, maari may insurance po tayo on this side of life. But where's your assurance sa kabilang buhay? Yan ang isang bagay hindi mabibigay po ng mga kumpanya dito sa mundo. The only one that can give you the assurance, mga kapatid, after this life ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. And the Bible says, death is certain. Kaya once a man is appointed to die, after this, the judgment. Notice those words. Itinakda sa isang tao o sa mga tao na mamamatay once. That word itinakda, that means meron po siya tinataglay a sovereign decree from God. I have been appointed. Minsan pinag-uusapan po namin ni Mrs. Mami, ano kaya, no? What if I die at the age of this or die at the age of that? Makasama na natin ang Panginoon. Pero kapag pinag-usapan natin ang kamatayan sa mga hindi mananampalataya, nako, hindi ko pa kaya iwanan ang aking kayamanan dito sa mundo. Marami pa akong gustong pasyalan dito sa mundo. LA, Las Vegas, at para sa mga simpleng tao, Selkirk. Iba-iba po ang kagalakan at kasiyahan ng mga tao. But nevertheless, mga kapatid, kitang-kita ho natin, physical death is the separation of the soul from the body. This now leads us sa ikatlong anyo ng kamatayan. What is the third form of death? Eternal death. Eternal death. At ano po ba ang eternal death? Eternal death, kung ang spiritual death is separation from God, and physical death is separation of the soul from the body, then eternal death is the soul separated eternally from the goodness of God. From the goodness of God. Bakit po goodness of God? Basahin po natin ang 2 Thessalonians chapter 1. Ikalawang Thessalonica, kapitulo 1. 2 Thessalonians chapter 1, verse 9. 2 Thessalonians chapter 1, verse 9. Tignan niyo po ang nakalagay dito, mga kapatid. Parurusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon, at hindi na nila makikita pa ang dakila niyang kapangyarihan. Mangyayari ito sa araw ng pagbabalik niya at papupurihan at pararangalan siya ng mga pinabanal niya na walang iba kundi ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kabilang kayo rito, dahil sumampalataya kayo sa ipinahayag namin sa inyo. Now in English, verse 9, they will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the glory of His might. Separation sa kabutihan ng Diyos. Dati, itinuturo ko ho noon that kapag ang tao po ay namatay at naranasan po niya yung tinatawag na eternal death, it means na hiwalay po siya sa presensya ng Diyos. Mali pala yun. Hindi pala tama na sabihin, mahihiwalay po ang isang tao o mahihiwalay po ang isang tao sa presensya ng Diyos dahil ang Hades is the presence of God for wrath. Nandun pa rin ang presensya ng Diyos pero nasa anyo ng galit. Pero ang langit, mga kapatid, heaven, is the presence of God where there is joy. Kaya sabi nga po niya sa kanyang mga alagad, doon sa talinghaga, habang ang hari ay nagkaroon ng mga ilang alipin at binigyan po sila ng bawat talento or talents na palalaguin, sabi po niya doon sa tapat na alipin, "My good and faithful slave,
enter into what? The joy of the Lord. Heaven is the presence of God's joy. Hell or Hades is the presence of God's wrath. So kaya po natin itinuturo that eternal death is separation from the presence of God's goodness dahil walang kabutihan na mararanasan ang mga hindi sumampalatay kay Kristo doon, kundi galit. So what does that mean? It means habang po ang mga hindi mananampalataya ay nabubuhay, while unbelievers are still alive on this side of life, they do experience God's goodness. Paano? Well, pinapahaba ng Diyos ang kanilang buhay. God rains His blessing on the just and the unjust. He shelters and feeds the wicked and the righteous. So pinapakita pa rin po ng Diyos ang kanyang presensya sa banda ng kanyang kabutihan sa konteksto ng providensya. But all of that will come to a cessation sa kabilang buhay. So ngayon, when we see mga kapatid that eternal death is the destruction and eternal punishment ng mga taong hindi sumampalatay kay Kristo, hanggang kailan po yung parusa na ito? Kasi sabi dito, parurusahan sila. Hanggang kailan? Let's read Revelation 21. Revelation chapter 21, beginning at verse 8. Revelation chapter 21, verse 8. What is the extension? To what extent parurusahan ang mga ito? Hanggang kailan matatapos? Excuse me. Revelation 21 verse 8. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin. Marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukula, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. In English, but the cowardly, the unbelieving, kapag sinabi unbelieving, hindi pa sila handa na tanggapin si Kristo. Hindi pa sila handa na paglingkuran si Kristo. The vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. So imagine this mga kapatid, ito ang eternal na kamatayan na binabanggit ng Biblia. As of now, wala pa ho mga kaluluwa sa lawang apoy. There is no one right now who is in hell or kung tawagin lawang apoy, lake of fire. Wala pang tao, wala pang kaluluwa ho doon. Let's say for example, namatay po si Brother Joshua as an unbeliever. When I die, hindi po ako agad-agad pupunta sa lawang apoy. The first place of destination na pupuntahan ko po ay tinatawag Hades. Hades. Hades is the Greek equivalent of the Hebrew word of the Old Testament, Sheol, ang lugar ng mga patay. Ngayon, ang Hades, mga kapatid, in the New Testament, ay isang lugar ng parusa, kahirapan. Pero hindi yon ang final destination. Can you imagine that? Pinaparusahan ka na for how long, for who knows how long, and yet hindi pa rin po yun yung pinakahuling destination. Ito yung tinutukoy po ng Biblia, the final destination, the lake of fire. That means kukunin ng Diyos sa araw ng paghuhukom ang mga kaluluwa from Hades. He will remove them from Hades at ilalagay po sila sa lawang apoy at pagsasamahin yung Hades at kamatayan sa isang lugar, the lake of fire. And then, eternal death will come to its fruition. Now, alin po sa tatlong ito ang naranasan ni Adan at ni Eva? We can say the first two, spiritual
and physical. Bakit hindi yung third pastor? Dahil hindi ko alam kung nasan ho sila eh. Hindi ko pwede sabihin na sa impyerno sila. Hindi ko rin pwede sabihin na sa langit sila. Now, may paniniwala po ako na maaari dahil tinuruan po ni Adan at ni Eva ang kanilang mga anak na maghandog sa Panginoon. At sila po ay dinamitan ng ating Panginoon ng balahibo na nanggaling po sa balat ng hayop. That this ay maaari, nagpapahiwatig, they had placed their faith in some fashion or form in the atoning work of God. And moreover, kung titignan po natin ang pangako ng Diyos kay Adan at kay Eva, in Genesis 3:15, for the seed of the woman will be against the seed of the serpent. Yung seed of the woman, contextually na binabanggit po dito, ay si Eva. Which means, si Satanas at si Eva are not on the same team. Magkalaban na sila. But at the end of the day, I am not too sure. Only God knows. With that being said, kung naranasan po ni Adan at Eva yung spiritual death, dahil nahiwalay nga po sila sa Diyos, give or take, they were reconciled through the sacrifice, only God knows. Naranasan po nila certainly yung tinatawag physical death. Now there's a difference, however, sa mga mananampalataya at sa mga hindi mananampalataya. Naranasan once ng pinili ng Diyos na mahiwalay sa Panginoon. So He once experienced spiritual death. Yun ang sinasabi po kanina ni Pablo sa Ephesians. Dati, mga patay tayo. Dati, nahiwalay tayo. Dati, wala tayo sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. So he's saying that ang mga pinili ng Diyos, ang mga Kristiyano, had experienced once and only once spiritual death. But you will never experience that anymore. Because you've been reconciled to Christ. To God be the glory. Praise be to God. Hindi mo na mararanasan na mahiwalay pa sa Panginoon. Kaya nga sabi po ni Kristo, they will never ever perish. You will never be separated from the love of Christ. The one-time sufficient work of Jesus is a one-time payment and only once mararanasan mo yung spiritual death. Pero yung second death, na kung tawagin physical death, yan posible. Mararanasan ng bawat Kristiyano. Pero balang araw, bubuhayin po yan muli. Pero pagdating sa mga hindi mananampalataya, they experience all three. The Christian experiences once spiritual death. At hanggat hindi bumabalik si Kristo, he will also experience once physical death. Pero hindi niya mararanasan yung tinatawag na ikalawang kamatayan. He will never experience or taste eternal death. Pero sa hindi mananampalataya, for the unbeliever, not only are they born into this world, abandoned or separated from the life of God, but they will also experience physical death. And then they will experience eternal death. That's the difference between sa mga Kristiyano at hindi Kristiyano. Nakita po natin ang itsura ng eternal death. Walang tigil na kahirapan ang magiging kahihinatnan at mararanasan ng mga tao wala kay Kristo. Their smoke, their destruction, their pain, day and night, pahihirapan sila. That's for the unbeliever. Pero for the believer, hindi na natin mararanasan yun. Why? Because the book of Hebrews says, Jesus tasted death once and for all para sa atin. Nung siya'y maipako sa krus. Now, as we are heading towards the end of our lesson, maaari ho natin tanungin,
Ano po ba ang pananaw ng Diyos? What is death for the unbeliever like in the viewpoint of God? Ano po ba ang kamatayan sa mga hindi mananampalataya in the point of view of God? Well, unang-una, when the unbeliever dies, hindi natutuwa ang Diyos. Ezekiel chapter 18, basahin po natin. Ezekiel chapter 18. Ezekiel chapter 18, beginning at verse 23. Ezekiel 18, verse 23. Ezekiel 18, talatang 23. Ito po ang sinasabi. Ako, ang Panginoong Diyos, ay hindi natutuwa kapag namamatay ang masama. Masaya ako kapag nagsisi siya at patuloy na mabuhay. Do I take any pleasure in the death of the wicked? Declares the sovereign Lord. Rather am I not pleased when they turn from their ways and live? Ngayon sa pag-aaral po ng Tehilohiha of Ezekiel 18:23, ito yung tinatawag po minsan ng mga ilang tagapagturo ng Biblia, the expressive will of God. Ano pong ibig sabihin po ng expressive will of God? Hindi lahat ng ini-express ng Diyos ay kanyang itinalaga na maiwasan o maganap. Nang ibig sabihin, not everything that God expresses, He decrees. Halimbawa, in-express ng Diyos na hindi siya natutuwa kapag ang mga masasama ay namamatay. Pero, He didn't decree na hindi sila mamatay. He still decreed na may mamatay. But yet, we see, ine-express ng Diyos, hindi po siya natutuwa. Pero pinintulutan po niya ang mga masasama na mamatay para ho maipakita ang kanyang dakilang plano at layunin. So if you want to ask, how does God feel for those who are not elect? Hindi siya natutuwa. Because God is love. Kaya itong mga pananaw tungkol po sa katuruan daw ng Reformed theology that God is this emotionless God, that mahal lang niya ang mga elect but He doesn't care about the non-elect, wala siya nararamdaman para sa kanila, hindi siya naaawa sa kanila, maling-mali yun. Ang sabi ng Biblia, hindi natutuwa ang Diyos kapag ang mga masasama ay namamatay. Pero sa isang banda, kagaya ng Revelation, natutuwa ang Diyos. And people might think, ano yung bipolar? Hindi ho. It's just, God is so infinitely above us, we will never understand Him. Sa isang banda, natutuwa ang Diyos, na hindi natutuwa ang Diyos kapag namamatay ang makasalanan. Pero sa isang banda, natutuwa ang Diyos dahil natupad ang kanyang justice. How that works, hindi ko alam. Pero yun ang tinuturo ng Biblia. They're both true, but we cannot take one side and neglect the other. Or else we're not rightly dividing the word of truth. So ang tanong po dito, bakit hindi natutuwa ang Diyos kapag namamatay ang mga hindi mananampalataya? Because according to the Bible, when the unbeliever dies and tastes eternal death, wala na siyang pag-asa. Basahin po natin dito sa Kawikaan 11, Proverbs chapter 11, beginning at verse 7. Proverbs chapter 11, beginning at verse 7. Kawikaan, kapitulo 11, talatang 7. Proverbs chapter 11, verse 7. Bakit hindi natutuwa ang Diyos? Verse 7, the Bible says, kapag namatay ang taong masama, pag-asay niya'y mawawala. At ang kanyang mga inaasahan ay mawawalan ng kabuluhan. Hopes placed in mortals die with them.
all the promise of their power comes to nothing. Kapag namatay ang tao masama, pag-asa niya'y mawawala. So when a wicked person is alive, there is hope from our point of view dahil hindi natin alam o kilala kung sino yung mga pinili ng Diyos eh. There's hope. Habang may buhay, may pag-asa. If you will come to Christ. Pero after that, wala na purgatorio. Wala na yung lalakbay yung diwa mo, maglalakbay ang kaluluwa mo in the earth, magmumulto ka. Hindi ho. There's no more hope after this life. It is the beginning of eternal punishment and damnation. So bakit hindi natutuwa ang Diyos dahil sa kabilang buhay, ang mga masasama, wala nang pag-asa. It's final. Period. Hindi na mare-reverse. God's word settles in heaven forever. Another reason, mga kapatid, kung bakit ang mga tao po na masasama kapag namatay, hindi natutuwa ang Diyos. Not only will they have no hope, they will have no rest. No rest. Revelation chapter 14. Revelation chapter 14, beginning at verse 9. Revelation chapter 14, verse 9. Hanggang 11. Basahin po natin. Revelation 14, verses 9 to 11. Sabi ho dito, sumunod pa ang isang anghel sa dalawang anghel na nauna. Sumisigaw din siya ang lahat ng sumamba sa halimaw at sa imahe nito at tumanggap ng tatak nito sa noo o sa kanang kamay ay makakaranas ng galit ng Diyos sapagkat parurusahan sila sa nagniningas na apoy at asupre sa harapan ng tupa at ng mga anghel ng Diyos. Verse 11, ang usok ng apoy na magpapahirap sa kanila ay papainan lang magpakailanman. Araw-gabi ay wala silang pahinga sa kanilang paghihirap dahil sinamba nila ang halimaw at ang imahe nito at nagpatatak ng pangalan nito. Proverbs 11, no hope. Revelation 14, no rest. Yan ang dahilan kung bakit hindi natutuwa ang Diyos kapag namamatay ang masama. But now that we understand, mga kapatid, kung ano po ang pananaw ng Diyos and how He feels, if we can even use the word feel, sa mga namamatay na hindi sumampalatay kay Kristo, ano naman ang nararamdaman ng Diyos? What does God feel kapag ang mga mananampalataya ang namatay? How does God feel when the believer is the one who dies? Basahin po natin ang Psalm 116. Psalm 116, talatang 15. Psalm 116, beginning at verse 15. Psalm 116, verse 15. Tignan niyo po ang nakalagay ho dito. Nasasaktan ang Panginoon kung mamatay ang kanyang mga tapat na mga mamamayan. Ulitin ko ho. Nasasaktan ang Panginoon kung mamatay ang kanyang mga tapat na mga mamamayan. Now, nais ko po na ipaliwanag po ito sa isang technical na banda. Dahil yung ginamit po na salita sa original for the word nasasaktan, in which tinranslate po ng ASND translators, is not really accurate. Ang ginamit po talaga dito sa original is the word precious. Kaya sa ibang salin ng Tagalog, mahalaga sa paningin ng Panginoon kapag namatay ang kanyang mga pinabanal. That's why in your NIV nakalagay, precious in the sight of Yahweh is the death of His faithful servants. Now, teka lang. Kung ikukumpara po natin what God feels for the unbeliever and the believer, sa mga unbeliever, hindi siya natutuwa. But for the believer, mahalaga.
sa paningin ng Diyos. Precious in the sight of the Lord is the death of His servants. Bakit po mahalaga? Halos lahat ng mga Tagalog translations that I've read, puro mahalaga, mahalaga, mahalaga. Dito lang naiiba. Pero sa ibang salin, mahalaga. Bakit po mahalaga? Because, tinuturo po ng Biblia, it is precious because makapiling na nila ang Panginoon. Basahin po natin dito in Philippians chapter 1. Bakit po mahalaga? Philippians chapter 1. Beginning at verses 21 to 23. Pilipos 1, 21 hanggang 23. Pilipos kapitulo 1, talatang 21 hanggang 23. Philippians 1, 21 to 23. Sapagkat para sa akin, ang buhay ko ay para kay Kristo. At kung mamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin, dahil makapiling ko na siya. Kung patuloy naman ako mabubuhay, makakagawa pa ba ako ng mabubuting bagay? Kaya hindi ko alam ngayon kung alin ang pipiliin ko. Nahahati ang isip ko sa dalawa, ang mabuhay o ang mamatay. Gusto ko na sanang pumanaw para makapiling na si Kristo. Dahil ito ang mas mabuti. So bakit po mahalaga sa paningin ng Diyos that the saint dies? Because for the saint is the beginning na makakapiling na nila si Jesus. At inulit na naman ni Pablo in 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. Basahin po natin. 2 Corinthians chapter 5. Beginning at verses 6 to 8. Ikalawang Korinto 5. Talatang 6 hanggang 8. Sabi po dito, kaya panatag ang aming kalooban, kahit na alam na namin na habang nabubuhay pa tayo sa ating katawan, ay wala pa tayo sa tahanan ng Panginoon. Verse 7, sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. Verse 8, hindi kami pinanghihinaan ng loob at kahit na mas gusto naming iwanan ng aming katawan at makapiling na ang Panginoon. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. So bakit po mahalaga sa paningin ng Panginoon na mamatay ang kanyang mga anak physically? Is because they will be with Christ. Lastly, mahalaga sa paningin ng Panginoon na mamatay ang kanyang mga anak because they will never taste the second death. Revelation chapter 2. Revelation chapter 2. Beginning at verses 10 to 11. Revelation chapter 2, verses 10 to 11. Tignan niyo po ang nakalagay. Huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit na rin na iyong danasin. Tandaan ninyo, ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo. Daranas kayo ng pag-uusig sa loob ng 10 araw. Manatili kayong tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Kayong nakikinig, verse 11, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng ikalawang kamatayan. The one who is victorious will not be hurt at all by the second death. Sa buod mga kapatid, what can we learn from the doctrine of death? Kasi ang death ay
Nakatali po siya sa dalawang kampo of theology, sa systematic theology na kung tawagin anthropology, ang pag-aaral tungkol sa mga tao, and eschatology. Pero sa kategory ng individual or personal eschatology, dahil talagang darating po sa bawat tao yung appointed time na mamamatay tayo kapag hindi pa bumabalik si Kristo. So now, papasok ka na sa personal eschatology, saan ka papunta? Will you be in the goodness of God? Or in the good presence of God? The presence of God's goodness rather? Or sa kanyang attribute of wrath and punishment, kung saan nandun ang kanyang presensya at walang tigil ka pahihirapan ng Diyos dahil ibubuhos niya ang kanyang galit. So death is not, cessation of life and that's it. Death is not annihilationism. Na pagkatapos po tayo mamatay, you no longer exist. No, mga kapatid, for the Christian, death is the beginning of eternity with Christ. For the wicked, death is the beginning of eternal punishment. Both of them may tinataglay eternity. Pero ito ang magandang balita para sa mga Kristiyano. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, ang huling kaaway na lulupigin ni Jesus ay ang kamatayan. And then, when the new heaven and new earth comes, He will wipe away all tears from your eyes. And He will say, there will be no more sorrow, no more pain, no more death, for the former things have passed away. Yung ginawa ni Adan sa Genesis 2 and Genesis 3, kung saan nakapasok po ang kasalanan at kamatayan, dumating naman ang huling Adan to reverse that through the cross of Christ, through His death, burial, resurrection, na ang sino man sasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At kailanmay, hindi sila parurusahan sa kabilang buhay. You may have experienced spiritual death once. You may later on experience physical death. But glory be to God, hindi mo na mararanasan eternal death. Dahil ibinigay na sa atin ni Kristo Jesus eternal life. The three forms of death na itinuturo ng Biblia. Jesus made it possible that we may have life and have it more abundantly. As we pray.